Magulang nating Diyos Ama, anak ng salita niya'y tayong mga aning una. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Hadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Alam mo ninyo, kaninang umaga ako ay nagmisa sa isang patay sa may Caloocan dahil babang luksa nung nanay nila. Bukas meron din akong isa pa at sa Biyernes may isa pa. Puro babang luksa. At kanina ho yung nagsundo sa akin, magtatay na medyo seryoso. Okay na sana yung takbo namin, pauwi na. Kaya lang eto na. Father, may tatanong ho ako. Bakit to ang mga pare? Nako, eto na. Sabi ko na nga ba, yun ang isa sa mga dinadasal ko minsan, Lord, sana kapag meron akong hindi magkakilala, yung bang sisimulan tayo ng, Father, may tanong lang ako, para bang, nako, ako kaya'y handang sagutin ito. Sana payapa yung biyahe namin. Kung hindi all throughout ng biyahe, yun ang aming diskusyon. Alam nyo, may mga iniiwasan tayo. Hindi lang mga tao, mga bagay. Kung minsan iniiwasan din nating harapin ang mga dapat nating tanggapin. At sa Ebanghelyong narinig natin, may isang lugar na iniiwasan ng mga tao. Walang dumadaan doon dahil doon sa mga inaalihan ng demonyo na napakabangis. Kaya walang mga has dumaan doon. Ang tanging si Kristo ang naglakas loob na dumaan doon. Kahit alam ni Kristo na pwede siyang masaktan, pwede siyang sirain, pwede siyang pahirapan. Pero pinili niyang dumaan doon sa kung saan maraming umiiwas. At ito'y pagiging Kristiyano. Ito ang binigay ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kumbaga sa panahon natin ngayon, we are all invited to take the road less traveled. Yung piliin natin na tahakin ang landas na iniiwasan. Bakit iniiwasan ng marami? Kung minsan, iniiwasan natin ang isang daan dahil ayaw natin ng mahirap. Ayaw natin ng masakit.
Ayaw natin ng matagal. Ang gusto natin ay yung madali lang. Ang gusto natin ay yung masarap lang. Ang gusto natin ay yung mabilisan. Kaya kapag dumating ang isang bagay na hindi ayon sa kagustuhan nating madali at masarap, iniiwasan natin. Kaya nga ang paalala sa atin ng Panginoon, huwag niyo kakalimutan. Isa yan sa dahilan ng ating pagiging Kristiyano. Nung tayo ay bininyagan, ibinigay sa atin ang misyon ng pagiging Kristiyano. At ano ang misyon ng pagiging Kristiyano? Hindi yung iligtas lang natin ang sarili natin. In fact, ito ang sabi ni Kristo. Sino man ang nais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya, it is really very un-Christian na harapin natin at tahakin natin ang landas ng katotohanan. And the truth will not always be easy, will not always be beautiful, will not always be kind. Ang katotohanan, kung minsan, ay mahirap, ay masakit. Pero ito ang katotohanan. Pero ito si Kristo. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, araw-araw, ipinapakiusap natin sa Diyos na sana huwag tayong talunin ng tukso. Tukso hindi lamang ng ibang tao, kundi tukso ng kahinaan ng sarili natin, na mas hangarin natin, hindi lamang ang kasikatan, hindi lamang ang kaginhawaan, hangarin natin na lagi sa madaling daan lamang ang tahakin natin. Do not be afraid to take the road less traveled, because it is along that road that we can carry the cross with the Lord. Amen.